sinasabi nila na may pondo. At tinamuhan na kami ng ASF ay imbis na suportahan kami, ay dinagdagan pa yun, pinababa pa yung taripa para dumat sa importation. So, ang nasishare natin is after 4 years, no, tumaas ba, bumaba ba ang presyo ng baboy, di ba? Hindi naman. Kalaban pa raw ang patuloy na problema sa smuggling. Hindi lang daw magsasaka ang apektado. Nasa 65 billion pesos din daw kasi kada taon ang nawawalang kita sa Bureau of Customs sa mga produktong bababaan ang taripa. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Balisakan. Para sa GMA Integrated News, Matt Gonzalez, nakatutok 24 oras. Huwag pa lang kasi ang footbridge na nagmistulang tambakan ng basura. Mahigit 30 Chinese militia vessel na mataang nagkukumpulan sa Rosal Reef. At Stel na SB-19, magkakasuroan po na. Walang patirang pagtuto sa 24 oras weekend. Para iwas disgrasya sa pagtawid, may mga itinayong footbridge sa ilang kalsada. Pero, perwisyo ang hatid ng hindi madaan ang footbridge sa Quezon City dahil sa sandamakmak na basura. Nakatutok si Jamie Santos. Masisikmura mo bang tumawid sa footbridge kung ganito ang madaraanan mo? Puro basura at binabaha pa kapag maulan. Mula hagdan hanggang sa tulay, ganito ang lagay ng footbridge na ito sa C3 Road Corner A. Bonifacio sa Quezon City. Kung makikita nyo sa aking likuran ay tambak ito ng basura na may halo pang dumi ng tao at hayop. Sabayan pa yan ng masangsang na amoy. Tatawid ka pa ba? Kwento ng ilang tricycle driver sa lugar, halos lahat daw ng kanilang pasahero sa kalsada na tumatawid kaysa mag-footbridge. Marunong kami natutulog, may mga tambay, siyempre natatakot pa. Maraming dumi, gaya ba? Napipilitan dumaan sa ilalim. Ayon sa pamunuan ng barangay San Jose na nakakasakop sa footbridge, ilang beses na nila itong nilinis. Sinita at pinaalis din ang mga tumatambay at nagkakalat sa footbridge pero bumabalik daw sila. Kasama yan sa clearing operation na ibinaba po sa amin ni DILG. Pero ang nangyayari po, dumadayo po yung mga ibang taga-ibang lugar na andyan. Siguro naman po nakita niyo, namamalimos. Ang hiling po namin, is tulungan po kami para maklear ng gusto yung footbridge at mapakinabangan po ng publiko. Ayon sa MMDA, sila ang nagpagawa ng footbridge. Pero na-turn over na nila ito sa LGU, kalakip ang kasunduang toka na ng LGU ang maintenance nito. Sinusubukan pa namin kunin ang opisyal na tugon ng Quezon City LGU. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Bunsod na pagputok ng Bulkan Canlaon, problema ng inaapekadong residente ang sakit mula sa abo at asupre, pati na ang kulang na inuming tubig. Nakatutok si Adrian Triatos ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Nang pumutok ang Bulkang Canlaon noong Lunes, nagkasakit dahil sa abo at amoy ng asupre ang ilang mga taga-Sitio Gintugdan, Barangay Araal sa La Carlota, Negros Occidental. Nasa 8-kilometer danger zone ng bulkan ang Sitio. Panawagan ng mga residente sa LGU, dagdag na medical equipment kagaya ng oxygen tanks, hospital beds at supplies para sa mga sakit sa balat. Ang kakulangan sa clinic ay tutugunan ng manok ng La Carlota City LGU. Kung kinahanglanon ko siya nga i-equip ang certain clinic amo na gina-require, then let's lobby it to the local government unit. Pinauwi na ng LGU ang nasa 400 evacuees sa La